Devil's Advocate, 1997, no, na pinagbidahan ni Keanu Reeves. Ikikwento ko sa inyo kung ano mismo yung nangyari sa palabas na to kasi maganda eh, napanood ko siya. Tapos sabi ko, sige, kwento natin sa inyo. Si Kevin Lomax, siya si Keanu Reeves. Siya yung isang professional na lawyer sa Florida. Tapos pinagtatanggol niya dito yung isang guro na nakusuhan na pang-abuso dun sa estudyante niya. Kahit alam niyang guilty yung kliyente niya, pinanalo niya yon. Tapos nung nanalo na siya, nag-celebrate sila ng kaso, inalok niya si Kevin na isang pre-starring sa isang prestige na law firm sa New York na malaking trabaho na may kasamang marangyang buhay. Alam mo yun, talaga yun yung mga trabaho na talagang pag kinuha mo, malaki yung mapupuntahan mo, malaki na yung may ipon mo, ganun, tuloy-tuloy doon. Tapos dumating siya sa New York. Si Kevin at yung kanyang asawa, pangalan si Marianne, binigyan sila ng isang magalbong apartment. Tapos pinakilala na sila doon sa mga kasamahan niya doon sa firm. Tapos after a while, nakilala nila si Kevin. Siya si John Milton, pero in real world, siya si Al Pacino. Familiar kayo eh. Al Pacino, siya yan. Panoorin yan, maganda talaga to. Tapos, ayun, yung misteryong boss niya, si Al Pacino ng law firm, meron siyang kakaibang aura, may kakaiba siyang dating, no? Charming, pero nakakatakot yung aura niya talaga. Kaya nung mga tumagal, pinahanga niya si Kevin. Pinahanga niya, ni Keanu Reeves si Kevin. Si Milton, kasi ang galing niya maging lawyer talaga. Tapos kunti-kunti niyang nararamdaman yung lungkot at pagiging lonely ni Mary. Kasi bago yung environment, bago yung bahay nila. So parang kunti-kunti niya yung nararamdaman. Tapos, sa isang pagtitipon, pinakilala ni Kevin si Cristabella. Isang kahit-hakit na babae na tila pamilyar sa kanya, pero usually yan yung mga nakilala niya sa bar or sa ibang client. Yan. Tapos, nung nagsisimula ng makapita ng kakaibang bagay si Mary Ann, parang nagbabago na yung mga itsura ng tao sa paligid niya. Parang nagiging ibang anyong siya, ganun. Tapos, nahuhumaling na si Kevin sa trabaho habang inaatasan siyang ipagtanggol ang isang makapangyarihang negosyanteng inakusahan sa pagpatay. So, ito talaga yung trabaho ng mga lawyer, di ba? Gagawin nila yan. Basta right price, tapos pag magaling ka, mapapanalo mo talaga yung kaso. So, hindi na pinapansin ni Kevin ang mga reklamo ni Marianne, yung asawa niya, tungkol sa mga bangungot, tsaka sa mga iba niyang nararamdaman. Kaya, along the way, tumatagal yung ganyan, tapos lumala yung hallucinations ni Marianne. Kaya ayun, isang araw, nakita niya nag-iba yung buwan ng isang kaibigan niya habang nag-uusap sila, naging demonyo ba? Tapos, mas lumalalim na yung pagkakasampan ni Kevin sa law firm kasi New World, kailangan niya magpasikat, so lumalalim na yung ties nila. Tapos si Milton naman ay nagbibigay ng mga misteryong pahayag tungkol sa kapangyarihan at kasalanan. Alam mo yan, binibigay niya yung juice and butter ng whole idea kung paano maging malakas at mga pangyarihan. Tapos yun na, nagsisimula na magkaroon ng tension sa pagitan nila Kevin at Marianne. Hindi na siya halos tumuhuwi kasi sobrang busy sa trabaho. Tapos lalong naging malapit si Cristabella kay Kevin habang si Marianne naman mas nagiging paranoid. Tapos dumating yung araw na dumating yung ina ni Kevin sa New York. Tapos biglang natatakot na makita ni Milton na parang may alam siya tungkol dito. Hindi mo alam eh. Tapos yun yung naging misteryo, no? Tapos one time, naiwan mag-isa si Marianne sa apartment. Tapos bigla siyang inatake ng isang di niya nakikitang puwersa. Meaning yan yung di mo talaga maintindihan, bigla na lang siyang nagka-aura na gano'n. Sinabi niya yun kay Kevin na ginahasa siya ni Milton. Pero hindi siya pinaniwalaan. So ang take doon, si Milton yun. Tapos patuloy na kinukumbinsi ni Milton si Kevin na yakapin ang kanyang ambisyon at kapangyarihan. Isiniwalat ng ina ni Kevin ng isang nakakagulat na revelasyon na si Milton ay ang tunay niyang ama. Wow! Astig, di ba?
Binisita ni Kevin si Marian sa isang mental hospital kung saan nakita niyang inahit nito ang kanyang buhok at lubusang nawala sa sarili. Sa gulat ni Kevin, nagpakamatay si Marian sa kanyang harapan. Wow, that is amazing. Galit na sa hinaharap. Nahindarap ni Kevin si Milton na ngayon ay hindi na nagtatago sa kanyang tunay na anyo. Inamin ni Milton na siya mismo si Satanas. Ipaniliwanag niyang may plano siyang palakihin si Kevin bilang tagapagmana ng kanyang kasamaan. Ang galing, no? Isiniwalat ni Milton na gusto niyang ipakasal si Kevin kay Cristabella dahil sila ay magkapatid. Ang anak nila umano ang magiging Antichrist. Sinubukan ni Milton kumbinsihin si Kevin na wala talagang mali sa kanilang ginagawa dahil may malayang kalooban ng tao. Tapos sa halip na sumunod, pinili ni Kevin na magpakamatay sa pamagitan ng pagbaril sa sarili. Tapos biglang bumalik si Kevin sa eksena ng korte sa mismo simula ng pelikula na parang isang panaginip lang ang lahat. Ngayon ay may pagkakataon siyang gawin ng tamang desisyon. Sa pagkakataong ito, tumanggi si Kevin tumanggi si Kevin ay pagtanggol ang guro na alam niya may kasalanan. Pinili niyang manindigan para sa katotohanan. Nilapitan siya na isang reporter, sinabing magiging malaking balita ang kanyang ginawa. Habang papaalis sila Kevin at Marian, biglang nagbago man yung reporter, naging si Milton ito, so nagtatago lang talaga siya, no? Gumingiti si Milton at binibigkas ang iconic na linya, "Vanity, definitely my favorite sin." Nagtatapos ang pelikula na nagpahiwatig na kahit binago ni Kevin ang kanyang desisyon, patuloy pa rin siyang sinusubuan ng pasamaan.